Sa nakaraang video natapos tayo kung saan nakita nila Sejen ang hari ng Minotaur. Ang lupa sa ilalim niya ay yumanig habang ang hari ng Minotaur ay papalapit sa kanya ng nag-aalimpuyo. Habang ang hari ng Minotaur ay papalapit sa grupo ni Sejen, dinodigonan ang mga tanim na sibuyas. Nasa tingin ko ay hindi angkop para sa isang taong desperado sa pagkain. Siya ay umuungol ng malakas na nagdudulot ng malakas na ihip ng hangin. Habang tinatakpan ni Sejen ang kanyang mga tainga, masama ang tingin ng Mama Bear sa mananakop. Malakas na sinasabi ni Sejen na may Minotaur na hindi si Ox number 3 at Cow number 4 na papalapit sa kanila. At nagpadala si Aileen ng mensahe na nagsasabing hindi lang siya basta Minotaur, kundi ang hari ng Minotaur, ang boss ng ika-79 na palapag. Natakot si Sejen habang ipinaliwanag pa ni Aileen na ang hari ng Minotaur ay may tungkuling bantayan ang waypoint. At kaya hindi siya maaaring umalis sa lugar ng waypoint sa normal na kondisyon. Nakikita ni Sejen ang isang banta pati na rin ang isang pagkakataon. Iniisip niya na ang hari ng Minotaur ang halimaw na nagbabantay sa daan palabas ng tore. At siya ang sinasabi ng Mama Bear sa kanya. Nagtataka siya kung bakit bigla na lang narito ang huling boss. Wala ring ideya si Aileen, ngunit handa siyang makipag-usap sa hari ng Minotaur para kay Sejen. Ngunit una, sinuri niya ang rulebook na ibinigay ng kanyang lolo na nagsasaad na hindi maaaring umalis ang hari ng Minotaur sa lugar ng waypoint. Iniisip niyang dapat niyang tanungin ng direkta tungkol sa anomalya at ginagamit ang kanyang autoridad bilang tagapamahala ng tore upang ipatawag siya. Gayunpaman, sinabi ng sistema na tumanggi si Minotaur na sundin ang utos ni Aileen. Nagulat siya nang mabasa ito at nagtataka kung paano ito nangyari dahil ang mga karapatan ng tagapamahala ng tore ay absolute. Sinabi ni Aileen kay Sejen na hindi niya magagawa ang makipag-usap sa hari ng Minotaur at hindi niya siya matutulungan. Kinakabahan si Sejen at nagtatanong kung ano ang mangyayari sa susunod habang ang mga kuneho ay kumakapit sa kanya habang ang itim na mandirigmang kuneho ay nakatayo sa kanilang harapan upang gampanan ang kanyang tungkulin. Sumisigaw si Sejen sa tagapamahala ng tore, nagtatanong kung wala bang paraan upang pigilan ang halimaw na nagwawala papunta sa kanila, ngunit tumayo sa likod si Kyong's mom at umuungal, sinasabing siya ang bahala sa labanan. Alam ni Sejen na mas malakas ang hari ng Minotaur kaysa sa Mama Bear dahil siya ang boss ng ika-79 na palapag. Malakas na tinadyakan ng hari ng Minotaur ang lupa at tumalon, dinodigonan ang mga tanim na sibuyas, na isang krimen na hindi pinapayagan sa mundo. Handa na siyang pabagsakin siya, at si Sejen at ang mga kuneho ay kumakapit kay Kyong, natatakot na mamamatay sila. Kahit ang itim na mandirigmang kuneho ay nawalan na ng pag-asa na protektahan ang iba. Sumisigaw si Aileen ng pangalan ni Sejen dahil ayaw niyang mamatay siya, ngunit biglang ang palakol ng hari ng Minotaur ay bumagsak sa ligtas na distansya mula sa kanya na may malakas na impact. Bumukas ang mga mata ni Sejen at nagtataka kung ano ang nangyayari, lamang upang makita ang hari ng Minotaur na nilalantakan ang mga sibuyas na kinuha niya lamang. Umuungal ng kasiyahan ang hari ng Minotaur habang nararamdaman niya ang pagtama ng palakol ng hari ng Minotaur. Nagulat ang Minotaur sa lasa ng mga dahon ng sibuyas, at napagtanto ng lahat sa panig ni Sejen na gaano man siya kapangyarihan, ang hari ay isa pa ring gutom na toro pagkatapos ng lahat. Sila ay bahagyang nabigo na siya ay naging katulad ng ibang Minotaurs na kilala nila na handang isuko ang lahat para sa pagkain. Matapos mapuno ang tiyan ng hari ng Minotaur, kinukuha niya ang maraming dahon ng sibuyas. Hanggat maaari niyang dalhin sa kanyang mga kamay at nagsimulang tumakbo palayo sa gulat ni Sejen. Dala niya ang kanyang palakol sa kanyang bibig, nagpapanggap na siya si Rananoa Zoro. Nagtataka si Sejen kung bakit narito ang taong iyon at sinabi ni Aileen na tila pabalik siya sa waypoint. Magandang balita iyon para kay Sejen na napabuntong hininga ng maluwag. Napasubsob siya sa lupa, hawak ang makapal na kuneho, inamin na halos bumigay ang kanyang mga binti. Alam niya na ang lahat ay natakot din, at nagpapasalamat sa Mama Bear sa pagtatangkang protektahan sila. Habang ligtas na sila ngayon, nadidismaya si Sejen habang tinitingnan ang kanyang bukid na parang dinaanan ng bagyo. Malungkot niyang kinokolekta ang lahat ng mga sibuyas na binunot. O kung hindi man nasira ng hari ng Minotaur at tinutulungan siya ng mga kuneho. Malungkot ang lahat na mas marami ang nasirang tanim ng Minotaur kaysa sa kinain niya. Muling nagpadala ng mensahe si Aileen kay Sejen, sinasabing siya ay nabawasan ng loob na ligtas ang magsasaka ng tore at nalulungkot na ang kanyang bukid ay naging magulo. Pinapasalamatan niya siya para sa kanyang mabait na salita at sinabing hindi na siya dapat mag-alala. Inaangkin niyang talagang masaya siya ngayon at iniisip na kung alam lang niya kung gaano kalakas ang hari ng Minotaur, binisita na sana niya ito noon pa. Sinasabi niyang hindi niya inaasahan na pupunta dito ang hari ng Minotaur.
Sinabi rin niyang siya ay isang mandirigma rin at tinanong siya ni Aileen kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Ipinaliwanag ni Sejen ang kanyang diabolikong plano upang samantalahin ang sitwasyon. Sinabi niya kay Aileen na ang mga Minotaurs ay isang tribo ng mandirigma na mataas ang pagpapahalaga sa kanilang karangalan at naniniwala siyang mas totoo ito sa kanilang hari. Nag-iisip si Aileen sa sandali, ngunit napagtanto niya kung ano ang iniisip ng kanyang tao. Ipinaliwanag ni Sejen ang plano ng direkta, sinasabi na hindi lamang sinira ng hari ng Minotaur ang kanyang bukid, siya rin ay kumain at tumakas, at dapat siyang magbayad para rito. May pilyong ngiti sa kanyang mukha. Nagtataka siya kung ilang beses dapat niyang ipabayad ang malaking itim na baka. Gusto ko lang sabihin na rip sa hari ng Minotaur in advance. Kinabukasan, naghanda si Sejen ng tanghalian para sa lahat ng kanyang mga kaibigan, kasama na ang kanilang regular na inihaw na tangkay ng sibuyas, mais, at kamatis. Sinabi niya sa mga kuneho na kumain ng mabilis, dahil pagkatapos ay kailangan nilang magtrabaho at ayusin ang bukid na sinira ng hari ng Minotaur kahapon. Gayunpaman, ang mga bata ay nagtatampo na parang kinuha ang kanilang iPad. Habang nabigo ang kanilang mga magulang na aliwin sila, wala sa mood si Sejen para dito. Wala siya sa mood na magpakita ng awa sa kanila. Hinawakan niya ang mga batang kuneho, sinasabing hindi sila dapat magreklamo ng sobra dahil wala silang karne sa menu. Sinabi niya sa kanila na lumaki na dahil nasa edad na sila ngayon kung saan dapat nilang tulungan ang kanilang mga magulang sa bukid, at inutusan silang kainin ang kanilang pagkain ng tahimik. Itinuro ni Sejen si Kyung at sinabi sa mga bata na kahit siya ay kumakain ng pagkaing gulay na walang reklamo. Sinabi niya sa mga bata na kapag dumating ang susunod na blue moon, magiging matanda na rin sila, at tinanong niya sila kung ayaw pa rin nilang lumaki sa panahong iyon. Umubra ang kanyang mga salita sa mga sanggol, na nagsimulang kumain. Pinuri sila ni Sejen, na sinasabing ito ang nagiging dahilan kung bakit sila ay mga cool na puting farming rabbits. Pagkatapos ay pumunta siya kay Pat Kyung at pinuri ito dahil hindi ito mapili sa pagkain. Napagtanto ni Sejen na hindi na lumalaki si Kyung ngayon. Sa kabila ng katotohanan ang kanyang paglaki noong una ay mas mabilis kaysa sa bilis ng paglawak ng universo. Bumagsak si Kyung sa kanyang likod at tinanong siya ni Sejen kung may sakit ba siya. Dahil imposibleng kulang ang kanyang jeta. Nang sandaling iyon, narinig ni Sejen ang boses ni Theo at lumingon upang makita siya at ang dalawang Minotaur guards na may dala-dalang mga asong gubat na nahuli nila. Malapit nang batiin ni Sejen ang kanyang sales cat. Ngunit bigla niyang inagaw ang kanyang atensyon sa mga asong gubat at tinanong ang mga Minotaur tungkol sa kanila. Sinabi ni Ox number 3 na sila ay mula sa tribo ng Silver Wolf. At umakyat si Theo sa kanyang balikat habang isiniwalat na sila ang mga nagtangkang sumalakay sa kanya kanina. Sinabi niya na tinuruan sila ng leksyon ni Ox number 4. Ngunit hindi niya alam kung paano sila parusahan. Kaya dinala niya sila dito upang si Sejen ang magdesisyon. Iniisip ni Sejen na dapat niyang marinig muna ang kwento ng mga asong gubat bago magdesisyon sa kanilang parusa at nalaman na sila ay natutulog. Sinabi ni Ox number 4 na nag-ingay ang mga asong gubat sa daan. Kaya't binigyan niya sila ng suntok. At tinanong siya ni Sejen kung madyay gising pa sila. Biglang siningit ni Theo ang usapan at tinanong si Sejen kung bakit masama ang kalagayan ng bukid. At napabuntong hininga siya bago humarap sa dalawang Minotaur at isiniwalat na ito ay dahil sa kanilang hari. Ang mga Minotaur ay bumalik na sa bukid. At napagtanto nila na nalaman na ng kanilang hari ang kanilang kinaroroonan. At napagtanto nilang tapos na sila. Sinabi ni Sejen sa kanila na maaari nilang alalahanin ang mga bagay na iyon sa ibang oras. Sa ngayon, nais niyang magpahinga ang mga Minotaur pagkatapos ng kanilang mahabang paglalakbay. At inimbitahan silang sumama sa kanya sa tanghalian. Ang pagkain ng isa sa mga bagay na maaaring makalimutan ng kahit ano. At agad nilang isinantabi ang takot sa parusa ng kanilang hari at tumungo sa mesa ng tanghalian. Iniwan nila ang mga asong gubat at pinanood lang sila ni Sejen na umalis. Pagkatapos ay sinabi ni Theo na may mahalagang bagay siyang sasabihin sa kanila. At tinanong siya ni Sejen kung ano iyon. Ang pusa ay malapit nang sabihin sa kanya ang mga bagay na nalaman niya mula kay Dongshek sa ika-38 palapag. Ngunit hindi nila alam na ang pinuno ng mga asong gubat, si Elka, ay gising at handang umatake sa kanila mula sa likod. Huli na nang mapagtanto nila ito, ngunit sa kabutihang palad. Si Kyung, ang personal na bodyguard ni Sejen, ay pumagitna at pinabagsak ang asong gubat sa lupa. Pinrotektahan niya si Sejen habang minumura siya ni Elka dahil sa pakikialam. Napansin ni Theo na nawala ang sombrero ni Sejen. At nagpanik siya nang mapagtanto ito. Lumabas na hindi nabigo ang atake ni Elka. At agad siyang umatras habang gumigising ang kanyang mga kasamahan at humanda.
Hawak niya ang sombrero at nagpasalamat kay Sejen sa pagbabalik nito sa kanya. Iniwan siya sa estado ng pagkataranta dahil sa pagnanakaw ng kanyang pinakamahalagang bagay. Sa puntong ito, natapos ang video. Maaaring nakapagpuno ang hari ng Minotaur matapos ang mahabang panahon. Ngunit balak ni Sejen na pagtrabahoan siya ng husto para makabayad. Kailangan nating maghintay upang makita kung kailan at paano mangyayari iyon. Dahil ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mabawi ni Sejen ang kanyang sombrero. Alamin natin, ano ang mangyayari sa susunod na video. Hanggang sa muli, i-like at i-share ang aming video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas kapanapanabot na mga nilalaman.